Huwag ka na magmaang-maangan pa, Arnel. Ikaw ang nagdakaw ng pera ko. Siguro naiinggit ka dahil malaki ang parte na binigay sa amin ni Boss Bruno. Waldo, tama na. Wala akong kasalanan. Ella, mahal, tulungan mo ako. Arnel, anak, sinong gumawa sa iyo nito? Sino? Hindi ko sila mapapatawad. Napakalakas na kapangyarihan ang kanyang ginagamit. Katulad ng isa sa pinakamagaling na mambabarang sa Siquijor. Hindi ko ito kayang kontrahin. Kuya, huwag ka lumapit sa akin. Dahil nagkalintik-lintik ng buhay natin ngayon, mabuti pa magsama-sama na tayo sa impyerno. Hindi ako papayag na ako lang ang magbabayad sa kasalanan kayon dahilan. Taon 2015. Leyte. Palubog na ang araw nang umuwi si Arnel sa kanilang bahay. Pasuray-suray siyang naglalakad, ngunit nang makita niya ang kanyang ina, ay bigla na lamang siyang binawian ng ulirat. Simula kasi nang mamatay ang kanyang tatay, ay nag-iisa na lamang si Celia sa pagtaguyod sa kanya at sa kanyang nagbibinatang kapatid na si Bebot. Mabuti na lamang may malawak silang lupain na naiwan ng kanilang yumaong ama na pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin. Arnel, akala ko ba'y nag-aaral ka? Nag-aaral naman talaga ako, Nay. Galing pa nga po ako sa school eh. Sus, hindi nga. Nakikita ka kaya namin ni Nanay. Tumahimik ka nga dyan, Bebot. Nagsasabi kaya ako ng totoo. Lagot ka, kuya. Umalis ka nga dyan. Kung ano-ano na naman sinasabi mo kay Nanay. Pwede ba wag ka na magsinungaling, Arnel? Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang tambay dyan sa kanto. Nay, sa sermonan mo na naman ba ako? Malaki na ako. Alam ko nang ginagawa ko. At anong alam mo? Ang paglalakwatsa? Hindi mo ba alam na naghihirap ako upang sustentuhan niyang pag-aaral mo? Kung ayaw mo mag-aaral na mabuti, mas mabuti pang tumigil ka na lang. Okay, sige. Mag-aaral na ako ng mabuti simula bukas. Promise yan, Nay. Totoo ba yan, kuya? Sinabing umalis ka ni. Sasapakin kita dyan, makakita mo. Grabe siya. Umalis si Bebot na pangiti-ngiti habang pinandidilatan naman siya ni Arnel. Siguraduhin mo lamang yung pa-promise mo na yan, Arnel, ha? Oo na nga. Nga pala, Nay, may babayaran pala kami bukas. Di ba kababayad mo lamang ng 500 kanina? Sa ibang teacher kasi yon, Nay. Kung nagdududa kayo, di puntahan niyo yung teacher ko bukas. O sige, bibigyan kita. Basta siguruhin mo lang na sa school mapupunta yan, ha? Alam mo naman, anak, napakahirap kumita ng pera ngayon. Ay, paulit-ulit na lang yung sinasabi niyo, Nay. Nag-promise na nga, di ba? Lingid sa kaalaman ni Celia, hindi pa rin pumapasok ang kanyang anak. Mas lalo pa siyang nawiwili sa kanyang barkada, lalo pa nang may matipuhan siyang bagong lipat na babae. Walang iba kundi si Ella. Maganda yon at mestisa kahit medyo astig magsalita. Mas matanda nga lang ito sa kanya ng 3 taon. Isang gabi, muli niya itong nakasama sa gimikan. Ella, lasing ka na yata. Tara, hatid na kita sa inyo. Hindi pa ako lasing, no? At saka ayaw ko umuwi sa bahay ngayon. Nakakarindi na kasi yung boses ni Nanay eh. Ay nako, pareho pala sila ng nanay ko. Eh di, samahan mo na lang ako ngayon. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta akong bahala. Teka, may pera ka pa ba dyan? Meron, pero 300 na lang to eh. Ayos na yan. May pera pa rin naman ako dito. Tara. Sumunod na lamang si Arnel sa kagustuhan ng dalaga hanggang sa humantong sila sa isang motel at doon na sila nagpalipas ng gabi. Hindi niya pa nililigawan si Ella, ngunit may nangyari na sa kanila. Hindi lang isang beses, kundi na ulit pa ng naulit. Kinabukasan, inihatid ni Arnel si Ella sa tinitirhan nito. Bumungad sa kanya ang marumi at masikip na squatters area, mga bagay na hindi niya naranasan sa buhay. Pagdating sa bahay ni na Ella, sinalubong agad sila ng babaeng nagsisisigaw. Ella, bakit inumaga ka na naman, ha? Ano, may pera ka ba dyan? Ano ba naman kayo, Nay? Nakakahiya sa bisita ko. Bakit? Boyfriend mo ba yan? Oo, Nay, boyfriend ko si Arnel.
Arnel, siya nga palang Nanay Edna ko. Nabigla si Arnel sa sagot ni Ella, ngunit isinaalang-alang na lang niya ito dahil sa may nangyari na sa kanila. Magandang umaga po, Aling Edna. Aba, mukhang jackpot ka dito ah. Mukhang anak mayaman at gwapo pa. Hindi po kami mayaman, Aling Edna. Ang totoo niyan, nanay ko na lang po ang bumubuhay sa amin ng kapatid ko. Kung ganon, nagsasayang lang ng oras ang anak ko sa'yo. Ano ka ba naman, Ella? Gamitin mo nga yung utak mo. Nay, pwede ba tumigil ka na nga? Arnel, pagpasensya mo na nanay ko, ha? Okay lang yun. Hindi na pala ako magtatagal, Ella. Aling Edna, mauna na po ako. Sige, Arnel. Salamat sa paghatid. Bukas ulit, ha? Nasulyapan ni Arnel ang pagngiwi ni Edna sa kanya. Tila nagpapahiwatig na hindi siya nagustuhan nito para sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Ella hanggang sa tuluyan na nahulog ang kanyang loob sa dalaga. Arnel, ano itong nabalitaan ko na nasa bar ka na naman kagabi kasama ang isang babae? At sino naman po nagsabi niyan, Nay? Ako, kuya. Narinig ko kasi dun sa mga chismosa sa kanto eh. Tsaka, hindi lang yun. Sabi pa nila yung kasama mo raw na babae. Pariwara daw yun. Ikaw talagang bata ka, napakachismoso mo. Aba, kasalanan ko ba kung matalas ang pandinig ko? Pwede ba tigilan mo na nga yung kakasumbong mong bata ka? Anong bata? Hindi na kaya ako bata. Di wag ka mag-asal bata, gunggong ka pala eh. Arnel, wag mo kang pagsalitaan ng ganyan ng kapatid mo. Ay nako, pinagtulungan na naman ako. Pinagsasabihan ka lang, anak. Alam mo namang napakahirap kumita ng pera ngayon, tapos ikaw, gumikimik ka lang. Nagsasayang ka lang ng pera. Nay, minsan lang naman yun. Anong minsan? Madalas inuumaga ka na ng uwi. Ganyan ba dapat ang estudyante? Oo nga, kuya. Alam mo ba magdamag na naghihintay sa'yo si nanay? Bakit ba kasi hindi na lang kayo matulog, Nay? Dala ko ba yung higaan nyo? Anak, hindi mo ako mauunawaan. Simula nung namatay ang tatay mo, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko kayo pababayaan. Natatakot lang ako na maging biktima din kayo ng karahasan katulad ng tatay ninyo. Nay, hindi mangyayari yon. Wala naman akong pera para pag-interesan ng mga demonyong katulad ng mga pumatay kay tatay. Anak, hindi lang naman pera maaaring pag-interesan ng mga masasamang loob. Minsan ay nakadepende to sa kung anong mapapakinabangan nila sa'yo. Alam ko naman yan, Nay. Hayaan nyo, mag-iingat ako. Promise. Promise ka na naman dyan. Basta, hanggat hindi ka nagtitino, hindi ako magsasawang pagsabihan ka. Oo, Nanay. Tama na. Ang sakit na sa tenga eh. Nagpatuloy pa rin sa katigasan ng ulo si Arnel. Isang umaga, sa halip na pumunta sa paaralan ay dumiretso siya sa bahay ni Ella. Malayo pa lamang may narinig na siyang ingay. Nagmamadali siyang lumapit upang alamin kung ano ang nangyayari. Walang hiya ka? Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yon, ha? Paano ka na makakapagtrabaho sa grupo? Hindi ko nga sinasadya, Nay. Lumayas ka na sa bahay na ito dahil hindi na rin naman kita mapapakinabangan. Malinaw sa pandinig ni Arnel ang sinabi ni Edna na buntis si Ella. Nakaramdam siya ng kaba kaya naisipan niyang bumalik na lamang sa daan. Bigla naman siyang hinarang ng dalawang pinsan ni Ella na may dalang pamalo. Oops! Saan ka pupunta, bata? Tatakasan mo ba ang pinsan namin? Ha? Hindi ho. Tia Edna, nandito na yung magaling mong manugang. Aba, mabuti nandito ka. Dahil binuntis mo tong anak ko, pues, iuwi mo na ito sa inyo. Tutal wala naman na tong silbi sa akin. Po? Bingi ka ba? Lumayas na kayo dito at ayaw ko na makikita ang mga pagmumukha ninyo. Nay, pwede pa rin naman ako magtrabaho sa grupo kahit buntis ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumayas na kayo! Layas! Wala nang nagawa pa si Arnel kundi ang iuwi si Ella sa kanilang bahay. Oh, Arnel, bakit bumalik ka agad? At bakit may kasama ka? Nay, si Ella po. Simula ngayon, dito na po siya titira sa atin dahil buntis po siya. Magkakaapo na po kayo. Ano ka mo? Buntis? Opo, Nay. Tama po yung narinig ninyo. Halos mahimatay si Celia sa kanyang nalaman
Agad naman siyang pinainom ng tubig ni Bebot at inalalayan papunta sa kanyang kwarto. Bebot, saan ba ako nagkulang sa kuya mo? Bakit ganito na lang ang iginaganti niya sa aking paghihirap? Nay, wala po kayong kasalanan, kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ang taas ng pangarap ko para sa kanya, tapos sisirain lamang ng babaeng yan. Nay, tama na po. Huwag na kayong malungkot, Nay. Nandito pa naman po ako eh. Bebot, ikaw ha? Huwag mong gagayahin yung kuya mo. Mag-aral ka na mabuti para hindi ka maghirap pagdating ng panahon. Opo, Nay. Pangako po, hindi ko po kayo bibiguin. Salamat, anak. Wala nang nagawa pa si Celia kundi ang tanggapin si Ella dahil hindi niya kayang pabayaan si Arnel. Kinabukasan, kinausap niya ng masinsinan ang dalaga. Ella, nasaan bang mga magulang mo at bakit sumama ka naman kaagad dito sa anak ko? Nakakulong po kasi ang tatay ko. Ang nanay ko naman, wala rin pong trabaho. Nakakulong? Bakit? Nakapatay po kasi siya. Ano ka mo? Nakapatay? Opo, pero huwag niyo pong masamain dahil self-defense po yung nangyari. Ninakawan kasi kami noon at nanlaban po ang tatay ko, kaya napatay niya po yung magnanakaw. Ay nako, napakarami na talagang halangang kaluluwa sa mundo ngayon. Sa pagkakataong yun, hindi napigilan ni Bebot na sumali sa usapan. Mabuti ka pa na buhay yung tatay mo. Yung tatay kasi namin, pinatay ng masasamang loob. Ha? Ano ang dahilan? Ano kasi, mahal, pinasok din kasi kami ng mga magnanakaw noon at kinuha lahat ng pera namin mula sa kita nila tatay at nanay sa anihan ng prutas. Kung hindi lang sana nanlaban si tatay, buhay pa sana siya ngayon. Mabuti ka pa, Ate Ella. Nanlaban yung tatay mo pero hindi siya napatay. Kalimutan niyo na yan. Ayaw ko ng pag-usapan ng tungkol dyan. Isa pa, nakamit naman natin ang hustisya. Nakakulong na ang pumatay sa inyong ama. Basta, mag-aaral talaga ako ng mabuti, Nay, para maging pulis ako balang araw. At huhulihin ko lahat ng mga masasamang loob para hindi na sila makapambiktima ulit. Napansin ni Celia na napalunuklaway si Ella dahil sa kanyang narinig. Ayos ka lang ba, Ella? Parang naduduwal po ako. Dahil siguro yan sa paglilihim mo, Iha. Arnel, ihatid mo na si Ella sa kwarto ninyo upang makapagpahinga. Opo, Nay. Tayo na, mahal. Makalipas ang ilang araw, tila napansin ni Celia na nagpapakita na si Ella ng tunay niyang ugali. Mahal, dinalhan na lang kita ng pagkain dito sa kwarto. Kanina ka pa kasi hindi kumakain eh. Mahal, pwede bang bumili ka naman ng karne? Puro isda at gulay na lang kasi ang kinakain natin eh. Nakakaumay na. Mahal, tiis-tiis lang muna. Alam mo namang wala pa akong trabaho eh. Hindi ko na nga malunok to eh. Mabuti pa dun sa amin, madalas akong nakakakain ng masarap. Kumain ka lang muna ng konti, mahal. Baka kasi kumapano ka tsaka yung baby natin. Ilayo mo nga sa akin yan. Tingnan mo, pati bata sa tiyan ko nauumay na rin. Pasensya ka na, mahal. Hayaan mo, hihingi ako ng pera kay nanay para makakain ka ng maayos. Pasensya ka na rin, mahal ha. Hindi ko naman ginusto to eh. Agad namang binigyan ni Celia ng pera si Arnel. Nag-aalala din kasi siya sa kalagayan ni Ella. Tuwang-tuwa naman ang babae at kinuha agad ang pera. Mahal, akala ko ba ibibili natin yan na makakain dito sa bahay? Huwag na, mahal. Doon na lang tayo sa labas kumain. At maraming pagpipilian doon. Gutom na kasi ako eh. Teka, paano naman sila nanay at Bebot? Ay, mahal. Gusto ko rin kasing lumabas. Buryong-buryo na ako dito sa bahay. Sige mahal. Kung yan ang gusto mo, magpapaalam na muna ako kay nanay at Bebot, ha? Pagkaalis ng dalawa ay napag-usapan naman sila ng mag-ina. Bebot, anak, matanong nga kita. May napapansin ka ba kay Ella? Bakit po, Nay? Kayo po ba may napapansin sa kanya? Ikaw nga ang tinatanong ko eh.
Kasi ikaw naman ang laging naririto sa bahay. Oo nga no. Ano, meron ba? Ano lang, Nay. Lagi ko siyang naririnig na humihingi ng pera kay Kuya, tapos si Kuya naman hihingi sa inyo. Ganon. Tama nga ang kutob ko. Parang sinasamantala niya ang kabaitan ng kuya mo. Parang napaka-ambisyosa ng babaeng yun. Oo nga, Nay. Naku, kung hindi lang ako naaawa sa kuya mo at sa magiging apo ko, pinalayas ko ng babaeng yan. Nga pala, Nay. Palagi lang nakahiga yun habang nagsa-cellphone. Tapos si Kuya pa naglalaban ng damit nila. Nagbabait-baitan lang yun, Nay, kapag dumating ka na. Ay naku, totoo ba yan, anak? Opo, Nay. Basta wag niyong sasabihin kay Kuya na nagsumbong ako, ha. Pagagalitan na naman ako noon. Sinasabi ko na nga ba eh. Simula pa lang wala na akong tiwala sa babaeng yon. Para bang may itinatago sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, mas lalo pang lumala ang ugali ni Ella. Namimihasa na yon at nangungutang pa ng kung ano-ano. Teka, mahal. Alam mo namang wala tayong pambayad dyan eh. Mahal, ngayon lang naman eh. Sige ka, pag di mo ako pinagbigyan, aalis ako dito. Mahal, wag naman. Sandali lang at gagawin ko ng paraan, ha? Salamat, mahal. Wala si Celia noon sa kanilang bahay, kaya napilitan si Arnel na pasukin ang kwarto ng kanyang ina. Hinanap niya ang lalagyan ng pera at kumuha ng pambayad sa mga inutang ni Ella. Mahal, eto na. Ang bait naman talaga ng mahal ko. Mahal, pwede bang sa susunod huwag ka nang mangutang? Sige, mahal. Sa susunod hindi na. Sorry, ha. Akala ng binata ay tumigil na si Ella, ngunit nasundan pa rin yon ng paulit-ulit hanggang sa natuklasan na ni Celia ang pagkaubos ng kanyang pera. Bebot! Nay, bakit po? Alam kong ikaw lang ang pumapasok dito sa kwarto ko, kaya magsabi ka ng totoo. Kumuha ka ba ng pera dito? Nay, hindi. Alam niyo naman na humihingi ako sa inyo tuwing kailangan ko ng pera. Kung ganon, sino ang kumuha ng pera ko? Bakit halos naubos na ito? Magkano na po ba ang nawala, Nay? Tingnan mo, 2,000 na lang ang natira sa 15,000 ko. Paano na ito? Malayo pa ang anihan. Saan tayo kukuha ng perang pantustos natin sa araw-araw? Nay, baka po si Kuya. Hindi ako sigurado ha, pero lagi ko po siyang nakikitang pumapasok dito sa kwarto ninyo. Bakit din mo lang sinabi sa akin yan? Wala naman po kasi sa isip ko yung ganyan, Nay. Basta ang napapansin ko lang, halos araw-araw namimili si Ate Ella ng mga gamit at mga masasarap na pagkain. Tapos binibigyan lang ako ng tira-tira. Kung ganun, ang kuya mo nga talaga siguro ang kumuha. Tawagin mo nga ang Kuya Arnel mo. Wala po sila, Nay eh. Kaalis lang po. Ay, malaman ko lang na si Arnel ang kumuha ng pera ko at ibinibigay kay Ella. Palalayasin ko talagang babaeng yon. Pero Nay, kailangan po muna natin ng patunay. Di ba sabi mo noon, masama ang mambintang ka agad? Tama ka, anak. Pero iba kasi talagang kutob ko eh. Sige lang po, Nay. Simula ngayon, babantayan ko na talaga tuwing papasok si Kuya. Pinigilan na lang muna ni Celia ang kanyang galit at hinayaan na lang muna ang dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na umaandar na naman ang pagkaambisyosa ni Ella. Umaarte na naman ito na makukunan kapag hindi nakuha ang kanyang gusto. Kaya naman muling napilitan si Arnel na pasukin ang kwarto ng kanyang ina. Nang wala na siyang nakitang pera, ang lumang alahas ng kanyang nanay Celia ang kanyang kinuha. Lalabas na sana siya nang masalubong niya si Bebot. Kuya, ano yung kinuha mo? Wala. Parang meron eh. Sinabi ng wala eh. Baka mamaya kung ano-ano na naman ang isumbong mo kay nanay ha. Ano nga yan nasa kamay mo, kuya? Teka, mga alahas ni nanay yan ah. Bakit bang kulit mo? Kuya, ibalik mo yan. Hindi ka ba naaawa kay nanay? Hinarang ni Bebot si Arnel at pilit na binabawi ang mga alahas, ngunit malakas ang kanyang kuya. Itinulak niya ang kanyang kapatid at nabagok ang ulo nito sa kanto ng kama.
dahilan upang dumugo yun. Pagkatapos ay nagmadali na siyang lumabas. Mahal, tayo na. Nakakuha ka na ba ng pera, mahal? Wala, pero ito, may mga alahas si nanay. Isasanla lang natin to sa pawn shop. Anong isasanla? Ibenta na lang natin yan dun sa kakilala ko. Pero mahal, kailangan natin tubusin to kapag may pera na tayo. At saan ka naman kukuha ng pantubos? Wala ka naman trabaho. Masasayang lang yan kapag hindi natin natubos. Pero, mahal... Akin na nga yan. Ako na bahala dyan. Naging parang batang sunod-sunuran si Arnel sa kanyang kasintahan. Pumasok sila sa isang malaking bahay at may kinausap si Ella, isang lalaki na matipuno ang katawan at maraming tato. Ella, mukhang naka-jackpot ka ngayon ah. Rumaraket ka na yatang mag-isa. Sa asawa ko yan, boss. Siyang kumuha niyan. Asawa mo ba siya? Magaling din pala siya magtrabaho eh. Bakit di mo na lang siya isali sa grupo para tiba-tiba ang kikitain nyo? Mahal, gusto mo ba magtrabaho dito? Ha? Teka, ano bang trabahong sinasabi mo, mahal? Simple lang. Kung interesado ka, ituturo namin sa'yo. Sige na, mahal. Pumayag ka na. Ano bang klaseng trabaho yan, boss? Mabuti pa, pag-usapan nyo na muna. At kung magkakasundo na kayo, bumalik ka dito para sa briefing. Titiyakin ko sa iyo malaki ang kikitain mo rito. Oh, ito ng bayad sa mga lahas ninyo. Samantala, pagka-uwi ni Celia ay napansin niya na parang binagyo ang kanyang gamit sa kwarto. Naabutan din niya si Bebot na may dugo sa ulo. Bebot, anak, ano nangyari dito? Nay, sorry. Hindi ko po napigilan si kuya. Bakit? Ano na naman ang ginawa ng kuya mo? Yung alahas niyo po, Nay. Kinuha ni kuya pagkatapos umalis po sila ni Ate Ella. Hindi na tama ang nangyayaring ito, anak. Sumusobra na yung kuya mo. Simula nang pinatira niya dito yung Ella na yan, lalo na siya naging masama. Nay, sa tingin ko, napipilitan lang naman po si kuya eh. Tama ka, anak. Hindi magnanakaw ang kuya mo. Ngayon lang nagkanda-leche-leche ang buhay natin mula nang dumating ang Ella na yon. Pagka-uwi ng dalawa, agad naman silang kinausap ni Celia ng diretso. Arnel, saan mo dinala mga alahas ko? Ano po, Nay, binenta na po namin. Sorry po, Nay. Arnel, anak, ano na ba nangyayari sa'yo? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Nay, pasensya na po kayo. Nagigipit lang po kasi kami. Nay Celia, ako na po ang humihingi ng tawad sa nagawa ni Arnel. Nag-aalala lang po siya sa magiging anak namin eh. Isa ka pang babae ka. Ikaw ang mas nakakatanda pero ikaw pa ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang anak ko. Sinasamantala mo ang pagmamahal niya sa'yo. Nay, ako po may kasalanan. Paano kasi? Wala kasi akong trabaho para matustusan ang pangangailangan ni Ella. Hindi pa rin yan sapat na dahilan upang magnakaw ka at manakit ng tao. Ang pag-aasawa ay hindi lang sa kasaganaan magsasama, kundi maging sa kahirapan. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi na po mauulit yon. Arnel, mahal, pasensya ka na rin sa akin, ha? Aasahan ko na hindi na mauulit to dahil kung hindi, magbalot-balot na kayo ng inyong mga gamit. Opo, Nay. Pasensya na po talaga. Naiintindihan mo ba, Arnel? Opo, Nay. Sorry po. Ang buong akala ni Arnel ay natuto na ang kanyang kasintahan. Ngunit makalipas lang ang isang linggo ay muli na naman itong nagrereklamo. Mahal, hanggang kailan ba tayo maghihirap ng ganito? Mahal, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Alam mo naman na hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Di tanggapin mo na yung alok ni Boss Bruno para hindi ka naaasa dyan sa nanay mo madamot at masungit. Mahal, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Naiinis na kasi ako rito eh. Kaya kung ayaw mo magtrabaho kay Boss Bruno, ako na lang. Hindi ka pwede magtrabaho dahil buntis ka. Sige, ako na lang. Papayag na ako sa gusto mo. Yun naman pala eh. Kinabukasan, hinatid agad ni Ella si Arnel kina Bruno upang magsimula.
Doon niya nalaman na pagnanakaw at panghuhold up pala ang trabaho na kanyang papasukin, kasama ang mga pinsan ni Ella. Arnel, ang gagawin mo ngayon, magmamasid ka lang muna sa target area. Bawat detalye iparating mo kay Waldo. At kapag nalusob na ni Waldo at Bulldog ang target, bantayan mo mabuti. Kapag may paparating, gumawa ka ng eksena upang mabaling sa iyo ang atensyon ng mga tao. Huwag ka mag-alala, nakaredy ang sasakyan natin kapag nagkaproblema. Pero, Boss Bruno... Ano? Aayaw ka na agad? Malaki ang kikitain natin dito. Alam mo bang milyonaryong negosyante ang target natin? At saka sina Waldo at Bulldog naman ang lulusob. Magmamanman ka lang. Kinakabahan po kasi ako, boss eh. Kung ayaw mo di wag. Hindi rin namin kailangan ng isang duwag sa grupo. Kaya mabuti pa umuwi ka na, sayang lang oras ko. Uuwi na sana si Arnel, ngunit nang hinayang siya sa sinasabi ni Bruno na malaking kikitain, lalo pat kailangan niya ito upang masustentuhan si Ella at ang kanilang magiging anak. Boss, sasama na po ako. Kung gano'n, di ano pang hinihintay natin? Tara na! Pagdating sa lugar, nakatambay lang si Arnel habang nagmamasid sa paligid. Nang paparating na ang sasakyan ay agad niyang sinenyasan sina Waldo at Bulldog na kunwaring nagbebenta ng sigarilyo. Maya-maya pa, bumaba ang isang matandang lalaki na may hawak na attaché case. Agad itong nilapitan ni Waldo at Bulldog at pinabalik sa loob. Tinutukan nila ito ng baril, maging ang driver nito. Maya-maya pa, lumabas sina Bulldog at Waldo, bit-bit ang attaché case ng negosyante. Aalis na sana sila nang may isang sasakyan na paparating at humarang sa kanila. Maya-maya pa, nagkabarilan ang mga yon at saka naman lumabas si Bruno at nakipagbarilan na rin. Ilang sandali pa, bumalagta sa lupa ang dalawang lalaki. Agad namang pinaandar ni Bruno ang sasakyan at mabilis na sumakay sina Waldo at Bulldog. Arnel, sakay na! Bilisan mo! Opo, boss! Madali ka, baka abutan pa tayo ng mga pulis! Huwag kang tatanga-tanga! Kahit nanginginig, ay dali-daling sumakay si Arnel sa kotse hanggang makarating sila sa kanilang hideout. Anak ng teteng, 700,000 lang ang laman ng attache case na to. Dapat 2 milyon to eh. Pero, kesa naman wala, pwede na rin to. Paano bang hatian dyan, boss? Di naman kami papayag na pareho matatanggap ni Arnel sa atin. Ayos lang sa akin kahit magkano, basta may maibigay lang ako kay Ella. Dapat lang, dahil wala ka naman ay tulong kanina eh. Siguro kung namatay kami, iiwan mo lang kami doon. Tama ka, Kuya Waldo. Walang silbihan lokong to. Waldo, Bulldog, tama na yan. Alam nyo naman baguhan pa lang yan si Arnel eh. Hayaan nyo't masasanay din yan. Pasensya na, boss. Etong 100,000. Ibalato na lang natin to kay Arnel. Tutal ay para din naman ito kay Ella. At itong naiwang 600,000, paghatian natin 3. Bali, tig 200,000 tayo dito. Ayos ba? Sige, boss. Payag ako dyan. Ako rin, boss. Ewan ko lang dito kay Arnel. Naku, wala akong problema sa akin. Matutuwa na si Ella niyan. Pagka-uwi ni Arnel ay hindi nga siya nagkamali. Tuwang-tuwa si Ella nang iniabot niya ang dala-dala niyang pera. Mahal, ang dami nito. Mahal, itago mo yan ha. Hindi na ako babalik doon. Ano? Ngayon pa na malaki na ang racket nila, boss? Sige ka, tututuhanin ko talaga ang sinabi ko na ako na lang ang magtatrabaho doon. Ella, ano ba? Ganon. Sinisigaw-sigawan mo na ako ngayon dahil ba marami kang naibigay na pera? Pero alam mo, Arnel, kayang-kaya ko yung ginagawa mo. Mahal, pasensya ka na. Hindi kasi ako sanay sa mga ganong gawain eh. Anong hindi? Ano yung mga ginagawa mo sa nanay mo? Di ba't pareho lang yon? Ibang usapan na yun. Kasi oras na mahuli kami ng mga pulis, habang buhay kami mabubulok sa kulungan. Huwag mong isipin yan, mahal. Pero ganun talaga ang buhay. Swerte-swerte lang yan. Pag nangyari yun, paano ka? Paano magiging anak natin? Alam mo, masyado ka lang negatibo eh. Malabo mangyari yan, kaya nga sinasanay ka, di ba? Mahal, pwede ba bukas na tayo mag-usap?
itago mo na lang muna yung pera at bukas bibili tayo ng pagkain dito sa bahay nang makabawi man lang tayo kahit papano kay nanay at bebot. Ano? Gagastusin mo to para dito sa bahay? Paano kung maubusan tayo? Saka mo na lang isipin yan, mahal. Basta bukas, mamimili tayo. Kinabukasan, bumili nga sila ng mga pangangailangan sa bahay, pero mas marami ang binili ni Ella para sa kanyang sarili. Nagtataka naman sina Celia at Bebot kung saan galing ang kanilang pera. Arnel, saan galing ang perang pinanggagastos ninyo? Bigay po to ng pinsan ko, Nay. Tsaka po yung iba, hiniram po namin. Hiniram? At saan naman kayo kukuha ng pambayad? Magtatrabaho na po kasi si Arnel sa pinsan ko. Hindi ba, mahal? Opo. Opo, Nay. Ano namang klaseng trabaho yan? Ano po, bodyguard po ng isang politiko. Tama. O nga po, yun nga po, Nay. Masaya ko't may trabaho ka na, anak. Pero hindi ba delikado yan? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Dahil marami naman po kami. Kung ganon, pagbutihin mo ang iyong trabaho, ha? Para magustuhan ka na magiging amo mo. Opo, Nay. Pagkatalikod ni Celia ay agad na nagtalo ang dalawa. Ano na naman kasi sinungalingan ang sinabi mo, Ella? Ano ba dapat kong sabihin? Nang-hold up ka? Ganon? Alam mo naman na hindi na ako babalik dun. Huwag ka nga magsalita ng tapos. Alam mo namang wala tayong ibang mapagkukunan ng pera. Pero seryoso ako, Ella. Ayoko nang bumalik dun. Eh di ako na lang. Ako na magtatrabaho sa kanila. Ipapahamak mo bang bata dyan sa tiyan mo? Paano kung magkabarilan tulad kahapon? Eh di matira matibay. Hindi. Hindi ka magtatrabaho dun. Kinagabihan, inanyayahan si Ella sa birthday ni Waldo at isinama niya si Arnel. Malapit lang ito sa kanilang bahay kaya nagkikita sila ng kanyang ina. Nandilim ang muka ni Edna, ngunit nang inabutan siya ng pera ni Ella ay agad naman yung ngumiti. Anak, balita ko sumasama na tong asawa mo kina Waldo at Bulldog ah. Opo, Nay. Siya na munang papalit sa akin habang buntis po ako. Hindi ba, mahal? Ha? Opo. Tama po yun. Mabuti naman kung ganon. Kahit papano mapapakinabangan ka na rin. Walang tigil na inuman, sayawan at tawanan. Lingid sa kaalaman ng lahat, nagnakaw ng pera si Ella sa kwarto ni Waldo at pinaghatian nila ng kanyang ina. Nabatid kasi nila na mas malaki ang parte nito kumpara kay Arnel. Mahal, kanina ka pa gastos ng gastos dyan. Hindi ba nauubos ang pera mo? Relax ka lang, mahal. Marami pa akong pera. Mahal, magtabi ka naman para sa mga susunod na araw. Basta ako nang bahala, mahal. Stay put ka lang dyan, okay? Pagsapit ng madaling araw, nagwawala ang nakainuman na si Waldo dahil nawala umano ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 50,000. Kung sino man ang kumuha ng pera ko ngayon, isoli nyo na. Dahil kung hindi, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Aba, sino bang bago dito? Di ba si Arnel lang naman? Naku, bakit po ako? Nakikita nyo naman na hindi ako umaalis dito sa upuan ko. Siguro nga, ikaw no. Baka naman nakukulangan ka pa sa perang ibinigay sa'yo ni Boss Bruno, kaya kinuha mong pera ko. Kuya Waldo, nakita ko si Ate Ella kanina. Nagbibilang ng pera dun sa likuran. Opo, kuya. Totoo po yun. Eh ano naman? Pera ko yung binibilang ko. Kapag nalaman kong tinatalo mo ko, Ella, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Wala akong pakialam kahit pinsan pa kita. Totoong hindi ako. Yung perang hawak ko kanina, bigay sa akin yun ni Arnel. At yun yung pinanggagastos ko. Mahal, wala akong binigay sa'yo kanina. Tsaka yung pera ko, nasa iyo na lahat, di ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Arnel. Ikaw nagnakaw ng pera ko, no? Siguro naiinggit ka dahil mas malaki ang parte na binigay sa amin ni Boss Bruno. Waldo, hindi akong kumuha ng pera mo. Kahit patayin mo pa ako ngayon. Ganon. Ayaw mong umamin, ha? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Waldo na tumama sa sikmura ni Arnel. Maniwala ka! Totoo ang sinasabi ko! Matigas ka pala, ha? Etong sa'yo! Waldo, tama na! Wala akong kasalanan! Ella, mahal, tulungan mo ako! Aminin mo na lang, mahal, na ikaw ang kumuha.
Dahil baka mapatawad ka pa ni Kuya Waldo. Babayaran mo na lang sa susunod din yung racket. Sige na. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Napakasinungaling mo. Matigas ka talaga, ha? Ang galing mo pa magdrama. Papatayin kita. Kuya, wag. Pagtrabuhin mo na lang siya sa grupo para mabayaran ka niya. Tumabi ka dyan! Binunot ni Waldo ang kanyang baril at pinukpok ang sentido ni Arnel. Hindi pa ito nakuntento at binugbog pa ng husto ang binata kahit hindi yon lumalaban. Kahit kailan wala pa naglakas loob na taluhin ako. Ikaw pa nakabago-bago mo lang sa grupo. Totoong sinabi ko, hindi ako nagnakaw ng pera mo. Sinungaling! Mga pinsan, tuluyan nyo ng walang hiyan to. Pagkatapos, idispatcha nyo na. Kami nang bahala dyan. Di ba, Jeric? Ekoy? Taman-tama, nangangati na rin tong kamao ko. Ako rin. Agad namang kumilos ang tatlo. Binugbog nila si Arnel hanggang sa napaluhod na yon. Sa huli, pinalo siya ni Bulldog ng tubo sa ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Tigilan nyo na yan. Kapag namatay yan, yari tayo dito. Lalo na ako. Anong gagawin natin dyan? Mas malaking problema natin kapag rumesbak pa yan. Basta, itapon nyo na lang sa kanilang barangay. Sige, itapon nyo na yan. Umanap kayo ng madilim na lugar upang wala makakita. Bilisan nyo na, baka umagahin pa kayo. Oo, Kuya Waldo. Jeric, Ekoy, tayo na. Tara, swerte lang nito kung mabubuhay pa to. Sige na, bilisan nyo na. Naku, anong sasabihin ko sa nanay niya kapag hinanap sa akin yan? Kayang-kaya mo ng palusutan yan, ano ka ba? Parang hindi ka na nasanay. Kinabukasan, kagigising lamang ni Celia nang magulantang sa isang balita. Celia, yung anak mong pariwara, nakita daw dun sa kanto na puno ng pasa at walang malay. Sino? Si Arnel? Sino pa ba? Palibasa kayo, pinalaki nyo ng sunod sa layaw, kaya ayan na nangyari. Nais sanang magalit ni Celia sa sinasabi ng babae, ngunit mas inisip niya ang kapakanan ng kanyang anak. Bebot, halika, samahan mo ko. Upo, Nay. Bilisan nyo na at baka hindi nyo na yun maabutan ng buhay. Mabilis silang nagtungo sa kinaroroonan ni Arnel at doon bumungad sa kanila ang katawan nito na halos hindi na makilala. Namamaga ang muka at nangingitim na dahil sa pasa. Gutay-gutay din ang damit at may mga bahid ng dugo. Arnel, sinong gumawa sa iyo nito? Sino? Hindi ko sila mapapatawad. Nay, ano nangyari kay Kuya? Hindi ko alam, anak. Magbabayad ang gumawa nito sa kuya mo. Hindi ko sila patatawarin. Kuya! Tulungan niyo kami, parang awa niyo na. Tulong! Maya-maya pa, may dumating na ambulansya at agad na dinala si Arnel sa ospital. Matapos ang matinding pagsusuri ay napag-alaman na kailangang operahan ang kanyang ulo. Nagkaroon kasi yun ng crack dahil sa malakas na pagkakapalo ng matigas na bagay. Bebot, dito ka lang ha. Bantayan mong kuya mo at kailangan kong asikasuhin ang papeles ng ating lupa. Nay, bakit po? Kailangan natin magsanla ng lupa, anak. At kung kailangan natin magbenta, magbebenta tayo para maoperahan na ang kuya mo. Si Ate Ella, nasan na po siya, Nay? Di ba magkasama sila ni Kuya Arnel nung umalis kahapon? Ang babaeng yun, may kutob ako na may alam siya sa mga nangyayari. Kapag may nangyari sa kuya mo, mananagot siya sa atin. Napakawalang awa talaga ng babaeng yun, Nay. Hayaan mo na, anak. Ipapahanap natin siya sa mga pulis. Lahat ng sangkot sa pambubugbog sa kuya mo. Sa ngayon, ikaw muna ang aasahan ko dito sa ospital, ha? Opo, Nay. Hindi ko po iiwan si kuya dito. Natapos ang operasyon ni Arnel, ngunit hindi pa rin yun nagising. Samantala, si Ella naman ay hindi pa rin nagpapakita sa kanila.
Wala na rin ito sa squatters area na kanilang tinitirhan at dahil sa pag-iimbestiga sa mga kapitbahay, nalaman nila na pinagtulungan si Arnel ng mga kamag-anak ni Ella. Nagpakita ng larawan ang mga pulis, kabilang na dito sina Bulldog, Jeric, Ekoy at ang mastermind na si Waldo. Napag-alaman din na si Waldo ay sangkot sa iba't ibang kaso tulad ng attempted rape, robbery at murder, ngunit hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Bago umalis ang mga pulis, kumuha ng kopya si Celia ng mga larawan at habang tinitingnan ang mga yon ay labis-labis naman ang kanyang galit na nararamdaman. Hindi ko palalampasin ang pangyayaring ito. Kung kailangan kong gamitin ang taglay kong abilidad, gagawin ko. Ano pong gagawin niyo, Nay? Ipaghihiganti ko ang kuya mo sa paraang alam ko. Kung hindi sila magpapahuli sa mga pulis, ako mismo ang tatapos sa kanilang kasamaan. Nay, huminahon lang po kayo. Ayoko pong pati kayo'y mapahamak. Hindi yan mangyayari, anak. Kabilugan ng buwan, habang tulog si Bebot, tahimik na umuwi si Celia sa kanilang bahay. Hinalungkat niya ang isang lumang kahon na nakabaon sa ilalim ng kanilang hagdan. Dinala niya ito sa bakanteng kwarto at binuksan. Mga gamit yon ng yumao niyang ina, na isa sa pinakamagaling na mambabarang sa buong Sikihor. Inilabas niya ang mga larawan, ngunit hindi niya sinama ang kay Ella sa kadahilanang buntis ito. Inilabas niya rin ang garapon na puno ng mga insekto katulad ng bakukang, ipis at uod. Maya-maya pa, nagsindi siya ng itim na kandila at umusal ng hindi maunawaang salita. Pagkatapos ay pinakawalan ang mga insekto. Humayo kayo. Ipaghiganti niyo ang aking anak. Parusahan niyo ang katawan ng mga demonyong nanakit sa kanya. Samantala, habang natutulog sina Ella sa bahay na kanilang pinagtataguan, nagising na lamang sila ng kanyang ina dahil sa sigaw ni Waldo at Bulldog, maging ang dalawa pa nilang pinsan na sina Jeric at Ekoy. Ano bang nangyayari sa inyo tang ingay-ingay nyo? Oo nga, Kuya Waldo. Ang sarap ng tulog ko eh. Tiya, ang dami kasing ipis sa higaan namin. Ano? Saan ba galing ang mga yan? Tiya Edna, maglinis naman kayo ng bahay. Alam mo namang wala na kaming panahon sa mga ganyan eh. Oo nga naman, Tiya. Eh kung pag-umpugin ko kaya ang ulo ninyo magpinsan para malaman yung naglinis ako kanina. Eh, saan ba galing ang mga ito? Ang malay ko ba? Tumayo nga kayo dyan para malinisan ko yung higaan ninyo. Unti-unting nawala ang mga ipis ng walisin yon ni Edna. Pagkatapos ay bumalik na sila sa pagtulog. Kinaumagahan. Gising! Gumising na kayo dyan! Umaga na! Ella, Waldo, Bulldog, di ba may racket pa kayo? Gising na ako, Tiya. Excited na ako para mamaya. Ako rin, Kuya Waldo. Tiba-tiba na naman tayo mamaya niyan. Hay, ang hirap naman maging buntis. Parang gusto kong matulog na lang buong araw. Yan ang napala mo dahil nagpabuntis ka sa walang kwentang Arnel na yon. At ngayon, nagbibigay pa sa atin ng problema. Heto na nga, naibabangon na. Saka, may naitulong naman tong pagbubuntis ko sa racket namin ah. Wala magdududa sa akin na kasama ako ng mga holdupper. Oo nga naman, Tiya. Easy lang para kay Ella ang trabahong yan. Paano pag nanganak na yan? Hindi na siya makakaraket. Nay, malayo pa yon. May 6 na buwan pa. Kaya makakaipon pa ako. Malay mo makaswerte kami ng malaking isda mamaya. Di ba, Kuya? Oo nga, Tiya. Swerte-swerte lang naman tong trabaho namin eh. O sige na, bilisan nyo na dyan. Baka hinihintay na tayo ni Boss Bruno. Isinuot nila ang kani-kanilang mga eyeglasses at sombrero upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay pumunta na sila sa hideout ni Bruno. Waldo, tulad ng dati, kayo pa rin ni Bulldog ang lulusob sa lugar. Opo, boss. At ikaw, Ella, gamitin mo ang pagiging buntis mo at
Magmanman ka sa labas, ha? Masusunod, boss. Ako na may ihahanda akong sasakyan para pag nakuha nyo na ang target, agad na tayong aalis. Opo, boss. Opo, boss. Yes, boss. O, paano? Tayo na. Nakaposisyon na ang lahat nang dumating ang kanilang target na negosyante. Lulusob na sana sina Waldo at Bulldog nang bigla na lang sumakit ang kanilang mga tiyan na halos hindi na sila makalakad. Nakita naman ni Ella ang nangyayari kaya agad siyang lumapit. Kuya Waldo, Bulldog, ano ba nangyayari sa inyo? Parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko eh. Ako rin. Ano? Paano na? Ano nang gagawin natin ngayon? Teka, tatawagan ko muna si boss. At dahil nasa daan sila, ay maraming tao ang nakakita at sila ay nilapitan. Buti pa umalis na tayo dito. Baka may makakilala pa sa atin. Aray ko. Ang sakit, kuya. Hindi ako makalakad. Pilitin mo bago pa tayo makita ng mga pulis. Nalito na si Ella kung sino ang kanyang aalalayan sa dalawa. Mabuti na lamang at dumating si Bruno lulan ng kanyang sasakyan. Sumakay na kayo, bilisan nyo! Mga gonggong! Opo, boss. Kuya Waldo, Bulldog, pilitin nyo na maglakad. Nakabalik sila sa kanilang hideout na hindi humuhupa ang galit ni Bruno. Anak ng teteng naman, oh. Ngayon pa talaga sumakit yung mga tiyan ninyo. Umiral na naman sigurong pagiging patay gutom nyo. Kaya kung ano-ano na lang ang kinakain ninyo. Boss, maayos naman kami kanina. Kuya Waldo, ang tiyan ko, parang may gumagalaw pa rin sa loob. Ako rin, pakiramdam ko parang may nagtatakbuhan sa loob ng tiyan ko. Putya naman, oh. Ang dami niyong arte. Sinisira niyo talagang plano natin eh. Alam niyo bang mahaba ang panahon na ginugol ko dito? At ito na sana ang tamang pagkakataon pero sinayang niyo lang. Mga wala kayong kwenta. Sorry, boss. Hindi namin sinasadya. Kahit anong sorry, wala na. Hindi niyo na may babalik ang pagkakataon. Kaya umalis na kayo dito sa harapan ko. Magsilayas kayo! Pagka-uwi nila sa kanilang tinitirhan, naabutan na lang nila sina Jeric at Ekoy na pareho ang nararamdaman tulad ni Waldo at Bulldog. Ay nako, mabuti na lang nakauwi na kayo. Hindi ko na malaman kung anong gagawin ko dito sa mga pinsan nyo eh. Nay, kaya po kami umuwi dahil sumasakit din ang tiyan ni na Bulldog at Kuya Waldo. Ano? Paano nangyayaring nagkasabay-sabay sila? Siguro may kinain kayong hindi namin alam ni Ella. Yan ang napapala ng mga madadamot. Nay, dito rin lang po sila kumakain. Aba, malay ko. Tiya, wala kaming ibang kinakain maliban sa mga pagkain natin dito. Sa pagkakataong yun, nagsusuka na ang apat at nanghihina. Tiya Edna, Ella, dalhin niyo na kami sa ospital. May pera pa naman ako dito. Kuya, paano pag nahuli tayo ng mga pulis? Siyempre, hindi natin sasabihin ang mga totoo nating pangalan. Bilisan niyo na. Heto na, kuya. Lahat ng test ay ginawa na sa kanila sa ospital, ngunit normal ang lahat ng resulta. Maging ang gumagalaw sa tiyan nila ay hindi nakikita ng mga doktor. Samantala, kanina pa may isang matandang babae na nakamasid sa kanila at hanggang sa hindi ito nakatiis, lumapit na yon kay Ella. Iha, ilabas mo na sila dito. Dalhin mo sila doon sa matandang albularyo na si Tatang Mario dahil hindi sila mapapagaling ng mga doktor. Ha? Bakit po? May alam po ba kayo sa sakit ng mga pinsan ko? Barang. Malaki ang posibilidad na sila ay binabarang. Kaya ilabas mo na sila dito habang may oras pa. Hoy, matanda! Kung ano-anong pinagsasasabi mo sa anak ko, baka mamaya maniwala to. Nasa inyo pa rin naman kung maniniwala kayo o hindi. Basta binabalaan ko lamang kayo. Nakaramdam naman ng takot si Ella sa mga sinabi ng matanda. Samantalang si Edna ay ayaw talagang maniwala. Kaya sa halip na dalhin sa albularyo ay iniuwi na lamang nila ang mga pasyente sa kanilang tinitirhan. Sa kabilang banda,
Ang kwarto naman ng ospital na kinaroroonan ni Arnel ay nababalot ng kalungkutan. Bebot, ilang araw na mula nung natapos ang operasyon ni Arnel, ngunit wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Oo nga po, Nay. At hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko sa mga pulis ang mga kriminal. Ang importante, Nay, gumaling lang po si Kuya. Anak, hindi tayo papayag na may mangyaring masama sa kuya mo. Pinapangako ko sa iyo, gagaling ang kuya mo. Nawala na si Tatay, Nay. Ayaw ko pong mawalan muli ng isa pang mahal sa buhay. Hindi mangyayari yan, anak. Biyernes ng gabi, muli na namang nagsagawa ng madilim na ritual si Aling Celia. Inipon niya ang mga insekto sa paligid at nagsimulang umusal ng mga salita na hindi maintindihan. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga yon. Hanapin niyo silang lahat at patayin, maliban kay Waldo, dahil pahihirapan natin siya ng husto. Kulang ang kanyang buhay na pambayad sa lahat ng kanyang kasamaan. Humayo kayo ngayon din. Makalipas ang ilang sandali, nagkagulo naman sa tinitirhan ni Ella. Muli na namang sumakit ang tiyan ng kanyang mga pinsan. Ella, anong gagawin natin? Hindi ko alam, Nay. Ibalik kaya natin sila sa ospital? Nay, alam niyo namang negative ang lahat ng resulta na ginawa sa kanila. At isa pa, wala na tayong pera. Mabuti pa siguro, dalhin natin sila dun sa albularyo. Albularyo? Baka totoong binarang sila, Nay. Hay nako, Ella. 2015 na ngayon. Wala na mga ganyan. Wala namang mawawala na kung susubukan natin. Kaysa naman sa hayaan natin sila mamatay na lang ng ganyan. Hay nako, bahala ka nga. Basta ako hindi na ako naniniwala sa mga barang-barang na yan. Nay, pwede ba tumulong ka na lang? Hay, sige na nga. Tatawag lang ako ng tricycle at na makapunta na tayo sa albularyo na yan. Hindi pa man sila nakakapasok sa bahay ni Tatang Mario, nagsusuka na naman ang kanyang mga pinsan. Ngunit sa pagkakataong yun ay may mga kasama ng insekto katulad ng ipis at uod. Hanggang sa mahimatay na ang mga yun maliban kay Waldo. Tulong! Tulungan niyo po kami! Ella, ano yan? Bakit may mga ipis sa tuod? Nakakadiri naman! Totoong binarang sila, Nay. Nakakatakot naman yan! Nasaan na yung albularyo? Ipagamot niyo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Agad naman silang tinulungan ng mga tauhan ng matandang albularyo at ipinasok sa loob. Napakalakas ng mahik ang ginagamit sa inyo ng mambabarang. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Nakatakda na ang kamatayan ng tatlong ito, maliban sa kanya. Tiningnan ni Ella si Waldo na siyang huling itinuro ng matandang albularyo. Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Kaya nga namin sila dinala dito para magamot tapos sasabihin mo lang na mamamatay na sila? Baliw ka ba? Nay, ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Wala na tayong ibang malalapitan. Pasalamat kayo dahil hindi kayo idinamay sa pambabarang. Kung totoong may barang, bakit naman kami idadamay? Ano naman ang kasalanan namin? Kinuha ng matanda ang isang maliit na batya na may tubig at nagsindi ng itim na kandila. Bumulong siya ng orasyon at pinatakan niya ng kandila ang tubig sa batya. Humulma yon ng itim na bagay na hindi maunawaan ni Ella at Edna. Hindi ako nagkakamali. Masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan. Pakiusap po. Gawin niyo po ang lahat para gumaling sila. Susubukan ko kung ano ang aking makakaya. Umusal ng orasyon ng matanda at pinainom ng langis ang mga biktima ng barang. Ngunit sa halip na gumaling ang mga yon ay tuluyan ng nalagutan ng hininga. Bulldog! Jeric! Ekoy! Naku! Ang mga pamangkin ko! Patawad. Nahuli kayo ng pagpunta dito.
Madali ang kamatayan ang ipinataw sa kanilang tatlo. Maaari ba naming malaman kung sinong gumawa nito sa kanila? Hindi ko yun mapapatawad. Hindi ko matumbok kung sino, pero sa nakikita ko, isa itong babae na may malaking galit sa inyong pamilya. Marahil ay naging pabigat kayo sa kanya o mayroong kayong nagawang malaking kasalanan sa kanila. Nay, sino po kaya? Ang nanay ni Arnel. May nakapagsabi sa akin na galit siya sa ginawa naming pambubugbog kay Arnel. Posible ang sinasabi mong yan, Waldo. Kung totoo mang nakagawa kayo ng malaking kasalanan sa kanila, kailangan ninyong humingi ng tawad dahil yan lang ang pinakamabisang paraan upang gumaling ka kaagad. Hindi ako maaari magpakita sa kanila dahil tiyak kong makukulong ako. Ayaw kong mamatay sa kulungan. Tatang Mario, tulungan mo ako. Magbabayad ako ng malaking halaga. Mapagaling niyo lamang ako. Hindi ito madadaan sa bayad, iho. Dahil nakadepende pa rin ito sa aking kakayahan. Sa ngayon, bibigyan lamang kita ng panangga upang hindi makapasok ang panibagong barang sa iyong katawan. Salamat po, Tatang. Kung totoo mang ang nanay ni Arnel ang gumawa nito, bakit hindi nila ako isinama? Maaaring dahil sa iyong pagdadalang tao, mayroon pang puso ang gumawa nito sa inyo. Dahil hindi niya dinadamay ang bata sa iyong sinapupunan. Kung ganon, babarangin din ba nila ako kapag hindi na ako buntis? Posible, iha. Iniuwi na nila ang bangkay ni na Bulldog, Jeric at Ekoy sa kanilang mga natirang kamag-anak sa squatter. Napabalita rin na barang ang ikinamatay ng tatlo, ngunit ang naturang dahilan ay hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Agad namang nagbigay ng impormasyon kay Celia ang mga pulis. Napangiti siya dahil nagbunga ang kanyang ginawa. Ngunit sa kabilang banda ay dismayado siya dahil hindi pa rin nagpapakita sina Ella at Waldo. Martes ng gabi, muli siyang nagsagawa ng panibagong ritual. Naramdaman niya na may kumontra sa kanyang mahikang ginamit kay Waldo. Napangiti ng bahagya ang babae dahil para sa kanya ay simpleng barang pa lang ang kanyang ginawa sa lalaki. Akala mo ba makakaligtas ka? Walang sino man ang makakaligtas sa inyo. Hanggat hindi ka sumusuko sa mga pulis, pahihirapan kita. Sa pagkakataong yun, hindi na insekto ang kanyang ginamit kundi isang maliit na ahas upang mamuhay sa loob ng katawan ni Waldo. Pagkatapos ay isang pangmalakasang orasyon ang kanyang pinakawalan. Lasapin niyo ang hagupit ng aking paghihiganti. Kinabukasan, maagang bumalik si Celia sa ospital. Sa labas pa lamang ng pintuan ay sinalubong na siya ni Bebot. Nay, gising na po si Kuya. Talaga, anak? Ay, salamat naman sa Diyos. Kaya lang po, hinahanap niya po si Ate Ella. At ano naman ang sinabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, nasa bahay nila, Nay. Mabuti kung ganun, pero bakit mo naman siya iniwan sa loob? Kakaalis lang ng doktor, Nay. Tinawag ko kasi agad kanina. At saka, natakot din ako na baka kung ano-ano pang itanong niya tungkol kay Ate Ella. Halika dito sa loob at ako nang bahala sa kuya mo. Pagkakita pa lamang ni Arnel sa kanyang ina ay nagngingilid na agad ang kanyang luha. Nag-aalala naman si Celia dahil alam niyang maselan pa ang kondisyon ng kanyang anak at maaari pang mabinat. Nay? Shh! Alam na namin na nangyari sa iyo, anak. At wala kang ibang gagawin ngayon kundi ang magpagaling. Patawarin niyo po ako, Nay. Kasalanan ko po ang lahat. Dahil masyado po matigas ang ulo ko. Anak, huwag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. Magpahinga ka muna at kapag maayos ka na, saka na tayo mag-usap, ha? Pero Nay, si Ella, baka po ilayo niya sa akin ang magiging anak namin. Hindi yan mangyayari, anak. Huwag ka mag-alala dahil makikita mo pa rin ang anak mo. Sinisiguro ko sa iyo yan. Sana nga po, Nay. Kuya, masaya ako na gising ka na. Alam mo bang nag-alala ako ng sobra sa'yo? Bebot, salamat ha. Dahil nandyan ka palagi para kay nanay.
Oo naman, kuya. Basta magpagaling ka, ha? Kasi kapag may nangyari sa'yo, wala na akong isusumbong kay nanay. Ikaw talaga. Sige na, anak. Pagpahingahin mo na muna ang kuya mo. Opo, Nay. Makalipas ang isang buwan, tuluyan nang nakalabas si Arnel ng ospital, ngunit kailangan pa rin niyang magpagaling sa bahay dahil sa maselan niyang kalagayan. Nay, nasan po kaya si Ella? Gusto kong kumustahin ang pagbubuntis niya. Ang totoo niyan, anak, wala na sila Ella sa kanila. Lumayas na sila kasama ang kanyang mga pinsan na nambugbog sa'yo. Nay, kailangan ko silang hanapin. Baka mapahamak ang bata sa tiyan niya. Hindi ka pa pwedeng lumabas, Arnel, dahil mahina ka pa. Hayaan mo, nagbabayad ako ng investigador upang mahanap si Ella. Pero, Nay, hindi pa ba sapat ang ginawa nila sa'yo at gusto mo pa rin silang hanapin? Para ano? Para tuluyan ka na nilang mapatay? Nag-aalala lang kasi ako sa bata, Nay. Anak din ni Ella yun, kaya imposibleng magpapabaya siya. Hindi ka pa tuluyang gumagaling, kaya hayaan mo kung gumawa ng paraan. Hayaan mo, sasabihin ko sa iyo agad kapag meron ng balita. Opo, Nay. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Samantala, mas lalo pang lumala ang sakit ni Waldo. Nangayayat na siya ng husto at lumolobo ang kanyang tiyan. Hindi na rin siya nakakarakit, kaya si Ella na lamang ang tanging bumubuhay sa kanila ni Edna. Ella, ilang buwan na ako nahihirapan sa kalagayan ko. Hindi pa rin ako gumagaling kahit may panangga akong galing sa albularyo. Bumalik kaya tayo doon, kuya? Asus! Kung totoong magaling yung albularyo na yon, bakit namatay ang mga pinsan nyo? At ano, Tita Edna? Hahayaan nyo na lang ako mamatay dito? Alam mo namang si Ella na lang ang nagtatrabaho sa grupo ninyo, at saka ilang buwan na lang, manganganak na yan. Ano na lang ang kakainin natin? Kaya nga tulungan nyo akong gumaling. Dahil kung hindi dahil kay Ella, hindi ako magkakaganito. Kaya nararapat lamang na siyang bumuhay sa akin. Kung bakit kasi nagpabuntis-buntis pa to sa lalaking yun eh. Tumigil na nga kayo. Oo na, kasalanan ko na ang lahat. Sa oras na gumaling ako, tutuluyan ko talagang Arnel na yun. Isasama ko pati ang nanay niya mambabarang. Dapat kasi dati niyo pa tinuluyan. Ito na naman. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Tulungan niyo ako. Nako, mukhang narinig kaya yata na mambabarang sa mga sinasabi mo. Nay, tumawag kayo ng tricycle. Dadalhin natin si Kuya sa albularyo. Kahit napapangiwi ay napilitan pa rin kumilos si Edna. Pagdating sa bahay ng albularyo ay agad naman silang pinapasok noon. Nako, matagal nang hindi gumagana ang ibinigay kong panangga sa'yo. Dinaig ito ng kanyang ginamit na mahika. Sabi ko na nga ba hindi ka marunong manggamot. Nay, ano ba? Tatang, tulungan niyo po ako. Hirap na ako sa kalagayan ko. Tatang Mario, gawin niyo po ang lahat para gumaling siya. Malapit na ako mga anak at wala na kami ibang maaasahan maliban po sa kanya. Pangmatagalan ng barang na ito, pahihirapan ka hanggang sa huli mong hininga. Tatang, gawan niyo po ng paraan, parang awa niyo na. Nagsindi ng malaking itim na kandila ang albularyo. Hinawakan niya ang pulso ni Waldo. Pumikit ito at nag-usal ng hindi maunawa ang mga salita. Napakalakas ng kapangyarihan na kanyang ginagamit. Mahik ang katulad ng isa sa pinakamagaling na mambabarang sa Sikihor. Hindi ko ito kayang kontrahin. Gawin niyo po ang lahat ng inyong makakaya. Patawad, pero sa ngayon ay pansamantalang lunas lang ang aking maibibigay sa iyo. Kailangan niyong humanap na mas magaling na albularyo. Saan pa po kami makakahanap ng sinasabi ninyo? Sa Sikihor. Dalhin niyo siya sa Sikihor, sapagkat nandoon ang sagot sa inyong mga katanungan. Sa Sikihor? Wala na nga kaming pera pagagastusin niyo pa kami. Sinabi ko naman sa inyo noon na humingi kayo ng tawad sa mga inagrabyado ninyo. Hindi na sana kayo humantong sa ganito. Kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yan. Alam kong ipakukulong pa rin nila ako. Wala ka naman palang silbing albularyo, at saka gumagawa ka lang yata ng kwento eh. Pasensya na kayo.
Pero hindi ko na kayo matutulungan. At kung pipilitin kong kontrahin ang gumawa nito sa inyo, maaaring pati ako ay mamatay. Kaya makakaalis na kayo. Malapit na ang kabuwanan ni Ella at mas lalong naging mahirap ang kanilang pamumuhay. Minsan na lang din siya pinasama ng kanilang boss sa racket dahil sa kanyang sitwasyon. Nay, saan kaya tayo makakahanap ng pera para madala natin si Kuya Waldo sa magaling na manggagamot sa Sikihor? Ella, ang isipin mo ngayon kung paano na tayo. Halos wala na tayo makain. Dumagdag pa yung pinsa mong sakitin at palamunin. Paano na lang kaya kapag nanganak ka na? Yan ang hirap sa inyo, Nay eh. Sa halip na tumulong kayo, tinuturuan niyo pa ako maging swapang. Aba, ang tapang mo na magsalita ngayon ah. Tinuturuan lang kita kung paano maging wais. At ito po ang naging bunga niya, Nay. Hindi niyo ba naiisip na kasalanan natin? Kaya namatay ang 3 kong pinsan at naghihirap ngayon si Kuya Waldo. Tumahimik ka nga dyan. Baka marinig ka ni Waldo. Kung hindi niyo ako inutusan, nakunin ang pera ni Kuya Waldo noon. Hindi sana magkakagulo ng gabing yon at hindi ko sana pinaratangan si Arnel. Sabing tumahimik ka eh. Walang iba nakakaalam nun kundi tayo lang. Kaya itiklop mo yung bunganga mo. Lingid sa kanilang kaalaman ay naririnig pala sila ni Waldo. Aray, sumasakit na naman ang lintik na tiyan ko. Tia Edna, dalhin niyo na ako sa manggagamot. Pangako, pag nakabalik ako sa grupo, ibibigay ko sa inyo lahat ng kikitain ko. Waldo naman, kahit hindi mo nagawin yan, at talagang maghahanap tayo ng manggagamot upang gumaling ka. Bilisan niyo na, Tia. Ang sakit-sakit ng tiyan ko. Oo na, Waldo. Ella, tumawag ka ng tricycle, dali. Opo, Nay. Pagkaalis ni Ella ay inalalayan agad ni Edna si Waldo. Noon din ay inilabas ng lalaki ang kanyang kinuhang kutsilyo mula sa kusina at sinaksak ang kanyang tiyahin. Walang hiya ka, Waldo. Bakit mo to ginagawa sa akin? Alam mo naman, Tia, na wala akong sinasanto. Ngayong alam ko nang ikaw palang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Mas mabuti pang mauna ka nang mamatay sa akin. Waldo, wag! Ikaw dapat na naghihirap at hindi ako. Paalam, Tia. Samantala, nang makabalik si Ella galing sa pagkuha ng tricycle, Nay, Kuya Waldo, tayo na po. nagulat na lamang si Ella nang biglang isinara ni Waldo ang pintuan at nakitang duguan ang kanyang ina. Kuya Waldo, anong ginawa mo kay Nanay? Bagay lang yun sa mga traidor na kamag-anak. Anong ibig mo sabihin, Kuya? Akala mo ba, hindi ko narinig ang lahat ng pinag-usapan ninyo kanina? Mga walang hiya kayo. Kayo pala nagnakaw ng pera ko. Kuya, patawarin mo ako. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo to, pero natatakot ako na baka magalit ka. Bakit? Sa tingin mo ba naging masaya ako? Kuya, wag ka lalapit sa akin. Dahil nagkalintik-lintik na tong buhay natin ngayon, mabuti pa magsama-sama na tayo sa impyerno. Hindi ako papayag na ako lang ang magbabayad sa kasalanan kayong dahilan. Kuya, please, uminahon ka. Pag-usapan muna natin to. Bitbit ang parehong kutsilyo. Inatake ni Waldo ang kanyang pinsan. Nagpaikot-ikot sila sa maliit na lamesa. Kahit payat si Waldo ay may lakas pa rin yun, lalo na at hindi ito sinusumpong ng sakit ng tiyan nung mga oras na yun. Kuya, wag! Kilala mo ko, Ella. Hindi ko sinasanto ang mga kumakanti sa akin. Kuya, isipin mo, dalawa na lang tayo. Kung papatayin mo ako, sino na lang ang mag-aalaga sa'yo? Pinaglololoko mo ba ako? Pinatay ko na nanay mo, tapos sasabihin mo aalagaan mo pa rin ako? Isa kang huwad! Kuya, maawa ka sa bata sa tiyan ko. Alam mo na hindi ako marunong maawa noon pa, Ella. Kuya, pakiusap. Sa kakaikot nila sa loob ng bahay ay nakahawak si Ella ng tubo.
Ginamit niya yon upang ipanlaban kay Waldo. At dahil may sakit ang lalaki, madali lamang yung hiningal. Nagkaroon ng pagkakataon si Ella upang hampasin yon sa ulo. Dahilan upang mabitawan ang bitbit niyang kutsilyo. Walang iya ka! Manang-mana ka sa ina mong traidor! Muling pinulot ni Waldo ang patalim, ngunit muli na naman siyang hinampas ni Ella sa kanyang ulo, hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit hanggang sa tuluyan na yung nalagutan ng hininga. Mas lalo pang natakot si Ella nang makitang may lumalabas na ahas at mga insekto sa bibig nito. Narinig naman ng isang tricycle driver ang nangyayari, kaya agad itong humingi ng saklolo sa mga kapitbahay upang tumawag ng pulis. Iniwan ni Ella ang 2 bangkay at tumakas papunta sa hideout ni Bruno. Pagdating niya roon, tila may okasyon at nagtitipon-tipon ang mga tauhan ng kanyang amo. Boss Bruno, tulungan niyo po ako. Ano ba nangyari sa'yo? Nakakita ka ba ng engkanto? Boss, napatay ko po si Kuya Waldo. Ano? Teka, paano mo nagawa yun? Naabutan ko kasing pinatay niya si nanay at isusunod niya na sana ako, kaso naunahan ko po siya. Masyado na sigurong desperado yun dahil sa pagtitiis niya sa kanyang sakit. Pero hindi ka pwede dito, Ella. Tiyak kung mas lalo ka mainit ngayon sa mga pulis. Boss, tulungan niyo po ako. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Magtatrabaho pa rin po ako. Paano ka magtatrabaho? Mukhang puputok na yan tiyan mo sa laki. Kung ako sa'yo, bumalik ka dun kina Arnel at baka sakaling maging maayos pa ang buhay mo roon. Boss, alam mo namang hindi na ako pwedeng bumalik doon. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, pumayag na po kayo. Marami na akong mga bagong tauhan, Ella. Nakikita mo naman. Boss, pagkatapos kong manganak, kahit anong racket gagawin ko, basta magkakapera tayo, pumayag lang po kayo na dito muna ako. Buti pa siguro, ibenta na lang natin yung anak mo. May mga kilala akong sindikato na bumibili ng mga bata. Ano? Ibibenta ang anak ko? Pero, boss... Kapag pumayag ka, wala ka nang poproblemahin pa. Sila ang gagastos sa lahat ng panganganak mo at pagkatapos, kukunin nilang bata kapalit ng malaking halaga. At ano naman ang gagawin nila sa bata? Siyempre, wala ka nang pakialam doon. Sige, magtago ka lang muna dito at pag-isipan mo ang alok ko. Bibigyan kita ng 2 araw upang magdesisyon. Mabilis naman nagbigay ng report ang mga pulis kay Celia at kay Arnel. Totoo ba yan, sir? Opo, Aling Celia. Narito ang mga larawan ng kanilang bangkay at kung nais nyo pong makita ng personal, pwede nyo rin naman pong puntahan. Teka, ang babaeng ito ba ang nanay ni Ella? Opo, tama po kayo dyan. Bakit po, Nay? Kilala niyo po ba siya? Hindi ako maaari magkamali. Ito yung babaeng galit na galit sa akin dahil sa pagpapakulong ko sa kanyang asawa at 2 niyang kapatid. Ibig niyong sabihin ay, ang tatay ni Ella at ang mga tiyuhin niyang siyang pumatay kay tatay? Tama, anak. Sila nga. Sagad na ang kasamaan ng kanilang pamilya. Masyado na silang pabigat sa lipunan, kaya nararapat lamang silang mamatay. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko alam na nagdala pala ako ng may lahing kriminal sa bahay. Wala na tayo magagawa, anak, dahil nangyari na ang lahat. Napakalaki kong tanga. Anak, tama na. Ang kailangan na lang natin ngayon ay harapin ang lahat ng nangyari. Sir, si Ella. Nasaan si Ella? Kailangan natin siya mahanap. Baka pumapano ang anak namin. Pasensya na po kayo. Hindi na namin siya naabutan sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pero kasalukuyan pa rin siyang hinahanap ng aming mga kasamahan. Ay, Diyos ko! Malapit ng mga anak ang babaeng yon. Baka mapahamak ang apo ko. Sir, may alam akong lugar na maaari niyang pagtaguan. Kung ganon, maaari ba kayong makipagtulungan sa amin? Kung kinakailangan, sir. Basta ipangako niyo lang na mahuhuli niyo siya ng ligtas. Makakaasa ka, sir. Sisikapin namin. Saan yun, anak? At papaano mo nalaman ang lugar na yon?
Dun sa pinagbentahan namin ng alahas nyo, Nay. Dun ang hideout ng kanilang boss. Minsan na rin akong pinilit ni Ella na sumama sa grupong yon. Ano? Napakawalang hiya talaga ng babaeng yon. Kasalanan ko din, Nay, dahil hindi ako nakinig sa inyo. Napakasama ko pong anak. Ang mahalaga ngayon, anak, namulat ka na sa katotohanan. Tara na po, sir. Ituro niyo na po sa amin ang naturang lugar. Samantala, habang patuloy na nagkakasiyahan sina Bruno kasama ang kanyang mga tauhan, ay bigla na lamang sumigaw si Ella sa loob ng kwarto. Boss Bruno, manganganak na yata ako. Ang sakit ng tiyan ko. Pambihira ka naman, Ella, oh. Pumunta ka lang ba dito para manganak? Boss, tumawag kayo ng doktor. Sige na, hindi ako pwede manganak sa ospital. Ako pa talagang uutusan mo. Kung sa bagay, malaking pera din naman ang kikitain natin dyan sa anak mo. Boss, mamaya na natin pag-usapan yan. Hindi ko na kaya ang sakit. Agad na tumawag ng doktor si Bruno. Maya-maya pa may kumatok sa kanilang gate at pinagbuksan naman yon ng kanilang tauhan. Ngunit nagulat na lang sila nang pumasok ang napakaraming pulis. Tinutukan ng baril ang lahat ng nasa labas at pinadapa. Putya naman, oh, pinapasok tayo ng mga pulis. Sabi na nga ba eh. Ano? Mga kasama, ano pang hinihintay nyo? Kunin yung mga baril at lumaban tayo. Apa, boss? Masusunod, boss. Boss, kailangan ko ng doktor. Diyan ka lang muna. Babalikan kita. Nagkabarilan ang dalawang grupo at marami sa mga tauhan ni Bruno ang nasawi, maliban sa mga sumuko ng maayos. Nang magipit na ang pinuno ay binalikan niya si Ella. Naabutan niya itong umire ng malakas at saka lumabas ang bata. Agad namang binalot ni Bruno ng kumot ang sanggol at kinarga. Boss, anong gagawin mo sa anak ko? Pasensya ka na, Ella. Tatakas na ako kasama tong bata. Boss, huwag mong kunin ang anak ko, maawa ka. Kahit nahihirapan ay pilit na hinawakan ni Ella ang paa ng kanyang amo. Bitawan mo ko! Boss, huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. At sa tingin mo ba, magiging mabuting ina ka? Mas mabuti pang pagkakitaan ko na lang to. Boss, wag! Maawa ka! Patuloy pa ring niyakap ni Ella ang paa ni Bruno upang hindi yon makaalis. Parating na ang mga pulis kaya napilitan na ang lalaki na barilin si Ella sa kanyang ulo. Pagkatapos ay tumakbo yon patungo sa likuran ng bahay, bit-bit ang sanggol. Pagdating ng mga pulis, naabutan na lang nila si Ella na wala ng buhay, kaya hinalughog nila ang buong paligid at naabutan nila si Bruno sa likuran. Tigil! Umalis kayo dito, dahil kung hindi, papatayin ko tong sanggol! Bitiwan mo na yung bata, huwag mo yung idamay sa kasamaan mo. Sinabing umalis kayo eh! Bruno, huwag mo idamay ang anak ko. Walang hiya ka? Ikaw palang dahilan kung bakit natuntun ng mga pulis tong kuta ko. Bruno, boss, ako na lang ang patayin mo. Huwag mo idamay ang anak ko. Habang abala si Bruno sa pakikipagsagutan kay Arnel, ay umikot naman ang dalawang pulis malapit sa kinaroroonan ng kriminal. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang dalawang magkasunod na putok ng baril. Tinamaan si Bruno sa magkabilang paa at natumba. Agad namang nasalo ng isang pulis ang sanggol, habang ang isa naman ay tinutukan ng baril si Bruno. Wala na itong nagawa pa, kaya tuluyan ng sumuko. Agad namang isinugod ang bata sa pinakamalapit na ospital upang masiguro ang kaligtasan nito. Tuwang-tuwa naman si Celia na malamang ligtas ang kanyang apo. Ang apo ko! Ang ganda ng apo ko! Manang-mana sa kanyang lola! Nay, pakarga naman sa anak ko. Kanina ka pa dyan eh. Ako naman po muna, Nay. Ano ba kayo? Nag-aagawan kayo sa bata. Bebot, si kuya mo muna, ha? Sige na nga lang. Wala, Nay.
Nakalimutan yata ni Bebot na akong tatay nito. Pamangkin ko rin naman yan ah. Tama na nga yung pagtatalo ninyo at nag-iisip ako ng magandang pangalan. Ano kayang maganda nga, Nay? Mona na lang po, Nay. Mona? Maganda nga yun. Payag ka ba ron, Arnel? Dahil pamangkin niya to, Nay, pumapayag po ako. Yehey! Pagkalabas nila ng ospital ay sinunog ni Celia ang lumang kahon na may laman ng mga gamit sa pambabarang upang hindi niya na yon magamit pa. Walang may alam sa kanyang ginawa, ngunit tahimik pa rin siyang humihingi ng tawad sa Panginoon. Pagkatapos ay napagdesisyonan nilang ibenta ang kanilang lupa. Iniwan nila ang lugar upang ilayo si Mona sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Sa ngayon, masaya at mapayapa na silang namumuhay sa lugar ng Davao. Yon! Ang ganda po ng kwento natin, maaksyon! Dahil dyan, meron na naman tayong shout out! Simulan po natin sa Sarayan Bernaldo Monsales family from Rona, Sarayan. Hi po kay Josel Gaming. Hello kay Patricio Rosalinda, kay Princess Kayla Martinez, kay Mary Jane Alitin, kay Tax Orogo. Hello po kay Carlita Nocerale, kay Yolanda Masongsong, kay Yoli Stambayan. Hello kay Roslyn Jimenez, kay Jennifer Mauricio, kay Erica Delator, kay Lori V. Maria Benitez. Hello po kay Richel Nisio, kay Catherine Fantinalgo, kay Richel Adapon, kay Corazon Ingay. Shout out po kay Ami Bug, kay Hazel Alcontin, kay Nesel Tapdasan. Hello kay Veronica Sabate, kay Annelie 1988. Shout out po kay Jennifer Sacris, kay Victor Banga at Venus Fuentes. Hello po kay Matilde Perez, kay Manny Maniego, kay Wilma Tanene, kay Beth Mercado, kay Vien, kay Colin, kay Silene, kay Cliven. Hello po kay Femisa. Shout out kay Celestina Siguya, kay Christine Garcia, kay Diven, kay Rosette Ersando. Hi kay Sara Cañete, kay Ramona R. Hello po kay Mami from Doha, Qatar, kay Mercedita Balana Reyes. Shout out kay Miriam Gabriel Garcia, kay TVJ Rosie Hedorio. Hello po kay Marilyn Cardeno, kay Leonisa Villafuerte. Shout out kay Ami Viray, kay Marjorie Dequilla, kay Faye Piguero, kay Salvacion Roldan. Shout out kay Nelia Casipe, kay Trisha De Lima. Hi kay Diaries Yuki, kay Alvin Pangilianan, kay Jasmine Laola, kay Arsenal Merrill James, kay Ernie Jean Erfe, kay Melodena Cabales, kay Irma Sisista, kay Christine Pascual. Shout out kay Rowena Kaikong, kay Aida Sikander, kay CJ at kay Winnie Rafael. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mag-iingat po tayo, alagaan po natin ang ating mga sarili. Huwag po nating pababayaan ang health natin. Maraming salamat po, mahal na mahal po kayo ni Enteng, kaya mag-iingat tayong lahat.